Paano ka nakakakuha ng balita tungkol sa kanila? Wala na. Wala, kahit sa Facebook, di ba nakikita? Sinubukan mo ba na kausapin yung mga bata? Ay, hindi na. Ayaw na ako usapin. Ayaw mo kausapin? Masama ang loob ko sa mga anak ko. Hindi tama yung ginawa ng nanay nila. Pero kasalanan ba nila yun? Hindi, kasalanan din nila yun kasi tinunod ko yung nanay nila. Oh. Baka naman gusto rin nila pero wala silang paraan para gawin yun. Hindi, sa akin na, kung wala nang problema kung ayaw na sa akin. Dahil ako, mabuti yan ang ginagawa. Sana patawarin niyo ako kasi wala naman ako kasalanan sa kanila. Ako, dinala ko kayo sa Amerika, pati ang nanay ninyo, na sana maintindihan niya yung nangyari sa akin. Wala akong ginawang masama sa kanya. Hindi ako ng babae. Hindi ako nangabuso sa kanya. Niloko niya ako. Guys, kasama na natin si Miss Cherry Rathman at ang kanyang daughter na si Janica. Hello, kamusta? Magandang araw sa inyong dalawa. Hi, Julius. Kamusta? At sa mga kababayan natin dyan? Hello po. Oo, okay naman. And thank you at nagpaunlak kayo na magpa-interview at maibigay nyo rin yung side nyo tungkol doon sa mga sinabi ng iyong ex-husband na si Luisito Espinosa. Napanood nyo ba yung vlog ko? Yes. Actually, nung ng brother ko yung link, hindi na kami nanonood ng mga interview ni Louie. Binaon ko na yan sa past kasi nakakasakit lang ng damdamin eh. So, nung napanood namin, mixed emotion ang naramdaman ko sa interview. Andyan ang galit, andyan ang sama ng loob, andyan yung awa, andyan yung masaya kami para sa kanya sa nakikita namin sa kanya na meron na siyang bagong kinakasama na hopefully sana maging successful. Siguro para mas maunawaan ng mga viewers natin kasi marami mga ikinuwento si Louie doon sa interview na yon. I-establish lang muna natin kung paano ba kayo nagkakilala ni Louie, Cherry? Ay, nako, ang tagal na niyan. Pero I will try my best to remember. Kasi I believe nung kinasal kami ni Louie or 1998. I think, 1998. Pero nung nagkakilala kami ni Louie niyan, kasi nag-work ako sa Department of Trade and Industry, yung driver ng company namin, driver din ni Louie. So, at that time, hindi na champion si Louie noon. Talo na siya sa bantamweight, WBA bantamweight. So, hindi na siya champion. So, pinakilala sa akin ng driver namin si Louie. So, doon kami nag-start talaga ni Louie. So, niligawan ka na ni Louie noon? Mabilis si Louie eh. hindi ko alam kung kasi sabi niya boxer daw siya. So, hindi naman ako mahilig sa sports, hindi ako mahilig sa boxing, hindi ako nanonood ng mga yan eh. So, one time, so nung nagkakilala na kami, so hiningi niya yung number ko, address ko. So, one day, may kumakatok, may bisita kayo, si Luisito Espinosa. So, ngayon, syempre, pinapasok namin sa bahay, din-drop off siya ng driver niya. Sabi ng driver niya, ayaw niya umuwi kay Hermie Rivera. Sabi niya gano'n. Ayaw naman niya yung dati niyang handler. So, ayaw niya umuwi sa bahay nila, sa Pangarap, kasi super layo daw. So ngayon, sabi ng driver, pipikapin na lang kita dito ng umaga para bumalik dun kay Hermie Rivera. So, dun nag-start. Ano yung mga katangian ni Louie nung una mo pa lang siyang nakikilala na nagustuhan mo sa kanya?
Yung time na yon medyo yung utak ni Louie medyo straight pa. So, mabait naman siya. Siyempre, pag bago mabait magpapakilala. Ganun naman talaga ang relasyon no? Yun, laging ang unang mabait, gentleman. So, medyo kengkoy pagkausap. So, ganun si Louie. So, to cut a long story short, nagpakasal kayo sa Pilipinas. Yes. Tama? Yes, tama. Paano kayo napunta ng US? Matagal muna kami bago nakapunta ng United States. So, ang parents ko nagsusupport kay Louie sa boxing niya. So, lahat ng mga gamit niya, supportado yan ng father ko. So, ang father ko, since Japanese yung father ko, may kakilala siya, which is si Joe Koizumi. Siya ang naging manager ni Louie. So, gusto namin matulungan si Louie na ma-regain niya yung kanyang boxing career. So doon nag-start. Namit namin si Joe Koizumi, nag-offer si Joe Koizumi na I can find you a fight here in Japan. Doon siya nag-start muna sa Japan. Okay. So ngayon, after nun, so ilang years din namin naging manager si Koizumi. So naging champion siya sa kay Joe Koizumi. So siya ang dahilan kung bakit naging WBC champion si Louie. So nandahil kay Joe Koizumi, binigyan siya ng opportunity na makalaban sa Japan. So napensa niya yung featherweight champion niya sa Pilipinas pati. So I think na defend niya yung kanyang title for 8 times. 8 times, right? 8 times. Bago siya natalo. So, and during that time, during this time na champion siya and he defended yung title na yun 8 times, nasa Pilipinas kayo nakatira noon. Wala kayo sa US pa? Wala kami sa US. Wala pa. On and off kami sa Pilipinas at saka sa Japan. Sa Japan. Yeah, mostly ang stay namin sa Japan, sa Pilipinas, ang laban niya sa Mexico, hindi pa sa Amerika. Nung nasa Amerika na kami, talo na siya sa WBC niya. So, ang naging handler... Wala na siyang crown nung napunta kayo ng US. Wala na siyang kumbaga, he was trying to regain yung lost title na nawala sa kanya, no? So, while together, how was it like living with him nung nasa Pilipinas pa kayo? Meron time na masaya, meron time na okay, meron time kami na hindi okay. So, and you had kids na during this time? No, at that time si John pa lang kasi 8 years ang gap ng netong dalawang to, si John, yung panganay ko, at saka si Janica. 8 years ang gap nilang dalawa. So, yeah, so siguro 6 months pa lang ako pregnant kay John. Doon na kami nag-start ng issue namin as marital issue. So, ano yun? Ano yung usually nagiging cause ng inyong pag-aaway? Sinabi na nga niya sa interview, hindi raw siya nang bababae. Sabi niya, hindi siya nang bababae, hindi siya nananakit. Kumbaga, wala siyang kasalanan. Yun ang I know, parang napaka-anghel ni Louie So wala siyang kasalanan, lahat ako. Pero ito sasabihin ko lang sa lahat ng tao, no? Hindi yung kasi there's always 3 sides of a story. Right. Story ni Louie, story ko, at saka the truth. Tama. So ngayon, sasabihin ko yung pinaka-closest sa katotohanan. Kasi ang makakaalam lang naman ng totoong kung sino si Louie ay yung asawa niya, mga pamilya niya. 15 years kasama namin yan si Louie. 15 or 14 years namin kasama si Louie. So nakakaalam lang kung ano talaga ang ugali ni Louie is yung mga pamilya niya at saka yung mga kung sino yung nasa paligid niya. Yung mga tao nagsasabi, si Louie, humble yan si Louie. For split seconds, saglit niyo lang kasama si Louie, mabait na si Louie, humble. Saglit niyo lang nakilala si Louie Kami ang nakakaalam talaga kung ano talaga si Louie. Nag-file ako man ng medical legal dahil nung pregnant ako kay John sa panganay ko. Ng babae yan kasi, kaya ako nagalit.
So ngayon, sinuntok niya ang tiyan ko, sinuntok niya ang wall namin. Kaya pag pumunta kayo sa bahay namin, bumisita kayo, makikita niyo yung wall namin butas-butas. Hanggang ngayon, nandun pa rin yun. Hanggang ngayon, hanggang ngayon. Oo. Yung bahay nyo sa Pilipinas. Bahay ng mother ko. Oo. Kasi nakatira kami sa mother ko eh. So, ewan ko kung bakit sinasabi ng mga taon, si Louie, milyonary yan. Nung hindi na siya milyonary, iniwan na siya ng asawa niya kasi wala na siyang pera. Eh, nung nakilala ko si Louie ni Singkong Duling, walang pera yan. As in talagang mahirap pa sila sa daga. No offense ha, Julius. Dahil kung mayaman si Louie noon, bago ko nakilala si Louie, dapat meron siyang bigyan niya ng bahay ang tatay niya, mga gulang niya, mga kapatid niya. Kung milyonary siya, bakit gano'n pa rin ang bahay nila after nung nanalo siya ng bantamweight, WBA bantamweight champion? As in, wala talaga sila. Nung kinasal kami, hindi nila afford makabili ng wedding attire nila, ng father niya, ng bridesmaid namin, groomsmaid namin. As in, wala silang pera, hindi nila afford. Parents ko ang nag-support sa amin. Luckily na lang, yung mga boxing aficionados, like sila Dangding Kuangko, nag-offer sila sa amin na dun gawin yung reception namin sa kanila. So sila nag-offer noon. So kung hindi, wala kaming, hindi namin afford to have a wedding. So before we go to the finances, no? Gusto ko lang pag-usapan yung nabanggit mo eh. Medyo nakaka-disturb kasi yung sinabi mo na buntis ka pero sinuntok ka sa tiyan. Yeah. Paano nangyari yun? Kasi nga kasi ganito yon. Every morning nagja-jogging yan. Kasama niya ang driver namin. Kasama niya yung half-brother niya si Lando. Kasama niya si McCoy, yung youngest brother niya. So every morning yung mother ko ang toka sa nutrition niya. So every morning niya every lunch, breakfast, lunch, and dinner, mother ko ang nag-prepare ng pagkain niya. So late na siya umuwi ng umaga. I know may laban siya nun eh. Late na siya ng umaga. Ang sabi ng driver namin tsaka ng kapatid niya, kaya na late kami kasi kumain daw siya sa lugawan dun sa sa babae, sa binibisita niyang babae. Sabi ko, bakit ka kakain sa lugawan? May laban ka a night before. Alam mong meron kang pagkain dito na lahat ng pagkain na binibigay sa'yo para sa health mo. So ngayon, na-find out namin na nang bababae ito si Louie. So sinuntok ako dahil nangungulit ako. Sabi ko, sinungaling ka, pinalayas ko, tinapon ko lahat ng mga damit niya. So sinuntok niya ako sa tiyan. 6 months ako noon. Tapos sinuntok niya yung wall. Yung wall syempre. Wall ng bahay. Yung wall ng bahay kahoy yun malaki yung tiyan Ay, ang tiyan. Kamao nun. Gaano kalakas yung suntok, Cherry? Luckily, hindi naman, walang defecto. Hindi ka naman na ospital? Hindi. We went to my doctor that time. Nag-file kami ng medical legal. Just in case. Oo. Alam niya yan. Oo, but how would you describe yung experience na yun? Hindi ba yun naging parang wake-up call mo na para hiwalayan siya? Yeah, as a matter of fact, pinalayas ko yan. Sabi ko, we're done. Sabi ko, tapos na tayo. Tinapon ko lahat ng mga damit niya sa terrace namin. Sabi ko, wag ka nang pupunta dito. Tapos na kami. May laban siya the next day. Nakiusap lang kasi nasa church kami yung time na yun. So yung church namin nagsusupport sa amin na Cherry, eto si Louie magko-confess. So syempre pag sa church ka, confess ka, of course you're gonna forgive that person, yung mga ganyan. So pinatawad ko. Tapos ang pakiusap din sa akin ng biyanan ko, yung late na biyanan ko, patawarin mo si Louie, may laban niyang ganito, ganyan. So, syempre, ito naman si martir na asawa, pinatawad ko. So, ngayon, all this happened before the fight? Before the fight. Yeah, sinapak ko yan. Anong sinabi ni Louie tungkol dun sa accusation mo nga na nambababae siya? Ano sinabi ni Louie?
Nung siyempre sa church, ano yan, may mediation na, no? Pinag-uusapan nyo na lahat ng problema. I'm Yeah. sure nabanggit yung tungkol dun sa pambababae. Ang sama ng loob ko, ayokong patawarin siya, pero they're still convincing me na patawarin mo si Louie. Dahil of course, pag hindi mo pinatawad ng tao, ikaw ang mamalasan, ganito, ganyan. Inamin ba niya? Inamin niya na meron siya Inamin babae? niya, nag-confess siya eh. Okay. Hindi siya nag-confess muna sa akin, nag-confess siya kasi separate kami niyan eh, mga guys, mga asawang lalaki, asawang babae, tapos magko-confess yung si Louie dun sa mga ka-brotherhood na niya, ako naman dito sa mga ka-sisterhood ko. So, yeah. Pero how was life like after that? Na tinalikuran na ba niya yung pambababae? No. At nag-focus na siya sa inyo? After the fight, okay pa kami. So, Okay pa kayo, no? Yeah, So, naayos niyo yun. So, kailan ulit nagkaroon ng issue sa inyo? yung sumunod nung nasa Cotabato, Oo. nakalimutan ko kung sino yung mayor na yun eh. Pero he already passed away. Matagal na. Sa Cotabato. Tapos meron siyang event doon. So ngayon, kasama niya, father niya, of course, kasama niya yung mga assistant niya, trainer niya, mga kapatid niya, si Hermie Rivera nandun, sila Nazario nandun. Sa Cotabato to eh. Ito yung lumaban ata siya na hindi siya nabayaran. Yes, oo. So, yun, hindi siya nabayaran. So, nandun ka nun. Sumama ka sa kanya dun. Yeah, kasama ako dun. So, ngayon, nakalimutan niya yung belt niya. Kasi i-defend niya yung title niya eh. So, laban eh. Nakalimutan niya yung belt niya. Very important yun. So, ngayon, ang sabi ko, sige, uuwi ako, kukunin ko. Yung belt mo. So, habang wala pala ako, ewan ko kung totoo, kung sino nagbigay, kasi ang father-in-law ko ang nagsabi sa akin at saka yung mga kapatid niya, si Lando. So, sila nagsabi na yung pala si Louie, habang wala ako, yung manager niya or kung sino man sa kanila, binigyan daw ng babae si Louie. Tapos dun sa room namin, supposed to be room namin, andun yung babae. So ngayon, umamin si Louie sa akin na kinanaan niya yung babae. Kasi may labang ka. Kami nga, kaya nga ang age gap ng mga anak namin, dahil very strict ako pagdating sa intimacy. Dahil syempre, ang kasabihan, yung father-in-law ko, sabi ng gano'n ng father-in-law ko, huwag kayong gagawa ng ganito pagkalaban dahil manghihina ang tuhod nyo. So tapos yung pala, binigyan siya ng babae. Sabi niya, hindi niya manditiis dahil pag nakita nga naman niya naked yung babae, ano gagawin ng lalaki? So ano nangyari nung sinabi niya, umamin siya sa'yo? Di pinatawad ko ulit. Kasi nga, nasa church nga kami. Hindi ko alam kung tanga ako o martyr ba ako or ayoko kasi ganito, Julius yung mga time na yun, bata pa kasi ako eh. But ilang taon lang ako noon, 19, 20 years old. So, ang iniisip ko ang anak ko eh. Yung time na yun, isa pa lang ang anak namin, si John pa lang eh. So, ewan ko kung maintindihan ng anak ko. Yung time. Oo nga eh. Alam mo na ba to, Janica? Do you know the story? Yung kinikwento ng nanay mo? I've heard it before po. Anong pakiramdam mo kapag narinig mo yung mga ganyang kwento? Hindi ka ba naapektuhan? Hindi naman po. Of course, I'm shocked and minsan like disappointed ako. But it happened in the past, so wala din po akong magagawa kasi nangyari na po yun. Oo. So, patuloy lang yung cycle ng gano'n, Cherry. Yung cycle ng pag-aaway, pambababae. Nung nagpunta kayo ng US, meron pa rin yun. Nangyayari pa rin yun. Nung lumabas na to nung 3 months old siya. So ngayon, wala na siyang totally boxing career. Nasa San Francisco kami neto. So syempre hindi ako nagtatrabaho, wala rin akong trabaho. So hindi pa kami pwede magtrabaho nung time na yun, I think, kasi I think our visa is kind of like
P1 visa. So you have to apply for green card at saka work permit. So ngayon, yung friend namin sa church, meron silang family bar restaurant. So, inoferan si Louie na magtrabaho part-time para kahit papaano makakumita man lang kami or si Louie para masuportahan namin itong dalawang bata. Dalawa na yun eh. Dalawa na. So, ngayon, yung siguro pangatlong pambababae na ni Louie. So, ngayon, yung pala, habang pag day off niya, siya magbe-babysit kay Jonica, niya si Jonica si carrier, pupunta siya dun sa restaurant, sa bar restaurant, tapos meron siyang babae dun sa bar na yon. So yun pala, silang dalawa, nagpaplano silang dalawa na magsama na raw sila at iwan ako. Pilipino to? Itong girlfriend niya? Pilipino kasi San Francisco, Pilipino yung may-ari eh. Yeah, ang daming Pilipino sa San Francisco eh. So ngayon, yun ang pambababae ulit ni Louie. So kinonfess niya yan kasi yung friend niya, ka-church namin yun eh. So hindi ka talaga pwedeng mag-deny or mag-deny. Kailangan mo i-confess yung mga naging kasalanan mo. Kaya ko lang nalalaman dahil nagko-confess siya, sinasabi sa akin, pinaghaharap kaming dalawa. So naayos yung problema, pinatawad mo ulit. Siyempre, pinatawad ko ulit. Grabe, no? Ang tindi rin ng ano mo, ng pasensya mo sa kanya. Ang haba na pasensya ko talaga. Super. Magbabacktrack lang ako na konti kasi medyo na-miss natin to, no? Kailan nagsimulang gumanda yung buhay ninyo mag-asawa? Nung Koizumi kami. So, yung time na yan. Paano gumanda yung buhay niyo? Well, kasi unang-una, naging nanalo siya. So, andyan na yung may pera siya. Andyan na yung one day millionaire yan si Louie eh. So, pag may pera yan, lahat magana yan. Gastos dito, gastos doon. Treat sa mga kaibigan. Bigay ng pera dito sa mga kamag-anak. Parang kala mo hindi kami mauubusan ng pera. So, okay yung training niya, successful yung training niya, tapos na-defend niya yung kanyang title, nagiging successful, yun nga lang. Lumalaki ang ulo, tapos love and hate ang relationship nilang dalawang mag-ama, so nawala yung father niya sa kanya. So yung trainer niya, kasi ang nagte-train talaga sa kanya yung father niya eh. Yung father niya talaga nakakalam ng mga moves niya, mga galaw niya. So magandang buhay, parang roller coaster, up and down. Walang consistency. Ugali niya towards you and your kids, nagbago ba? Kay Jonica, favorite child niya yan eh, si Jonica. Si John ang mas naawa ko kaya nga at 32 years old hanggang ngayon yung bata walang boyfriend, girlfriend, sorry. Walang girlfriend. So kasi na-traumatize siya emotionally. Na-traumatize siya. Physically. Because anong ginawa ni Louie sa kanya? Nananakit yan, hahawakan niya si John at 8 years old yung bata. Sasaktan niya yan. John, halika dito pag hindi sumusunod. Siyempre yung mga bata pagka hindi nasunod. Tapos pagka ang ayaw niya na, kasi yung panganay ko very close sa akin yan Ayaw niyang hinahawakan. Nagsiselos siya kay John pagka hinahawakan ako ng anak ko. Yung halimbawa, tatawid kami ng kalye, hahawakan John yung kamay ko, magsiselos siya kay John. Tatapikin niya yung kamay ni John. Ganun? Sa anak? Sa anak. Kakaiba. Sabi, ang akala ko, pag lalaki ang unang baby namin, magiging happy siya. Disappointed siya kasi lalaki. Ay, ganun? Sinabi niya sa'yo? Yeah. Kaya nga, favorite child ito Pero yung ugali niya towards you naman, nagbago rin ba nung medyo kumikita na siya? Si Louie, mahina ang pandinig ni Louie.
So, at saka hindi siya, kaya mahina yung pandinig niya, pagka merong tinatanong sa kanya, iba ang pagkaintindi niya, kaya masyado siya nagre-rely, lagi kami magkahawak ng kamay niyan eh. Pagka merong tumatawag sa kanya, merong kaming code niyan eh. Pagka pinindot ko yung kamay niya, meaning, tingin ka sa kaliwa mo, kasi may tumatawag sa'yo, idol, pansinin mo naman. So, as in, okay naman ang relationship namin yung mga time na yun. Nabanggit mo kanina na marami siyang mga naging babae. Tatlo ba? Tatlo, tama? Yung mga Ay, hindi naging lang babae tatlo. niya. Naku po. More? Naku, sabi ko nga sa iyo eh, mauubos yung oras natin dahil lang sa babae eh. Nung So every time na meron siyang meron siyang naging babae, at nagkaroon kayo ng confrontation, nagkaroon kayo ng aminan, tinatalikuran niya na ba yon? Iniiwan niya na yung babae na yon? O ay, hindi pa? iniwan niya. Mabilis Iniiwan niya na. Mabilis Pag nahuli. Pag nahuli. Tapos mabilis move on to the next. Ganun na nangyari. Yeah. Wow. Yeah. Hindi lang yan. Pag kami, I'm sure mapapanood doon ng mga friends niya na kung saan siya tumira dati. Meron pa yan 12 years old. Oo. May anak siya sa labas na 12 years Meron old. siyang naanakan sa labas. Ito yung babae na dinala niya sa bahay namin. Nagpaalam siya sa akin. Sabi niya, andun yung mga bata, pinauwi ko yung mga bata kasi nga para makapag-focus. Hiwalay na kami nito para makapag-focus ako dito sa trabaho ko. Kasi manghirap ng buhay ko dito eh. Nanay-tatay ako eh. Oo. So ngayon sabi Okay. yeah. Naghiwalay, nung nagkaroon siya ng anak, hiwalay na kayo noon. Oo, hiwalay na Okay. kami. At least malinawan natin no, na hindi nangyari ito during magkasama kayong dalawa. No. Yung nagkaroon siya ng anak. Yeah. May anak na siya. I think 5 years old or 6 years old na So, si Miguel. Paano nawala yung ipon nyo? Paano nawala? Ang tanong, meron ba kami na ipon? Wala kayo na ipon kahit na kumikita na siya ng malaki nung champion siya? Ay, define yung malaki. Paano kami kikita? Ang pera ni Louie is 50-50 ang cut. 50 sa manager, 50 sa... Sorry kasi ang na-visualize namin, kami mga mahilig sa boxing, ang naisip namin, ako-compare lagi namin si Louie kay Manny Pacquiao. Saka kina Mayweather, di ba? Na sila talagang ang lalaki na kita, ang yayaman. But during the time of Louie, anong pagkakaiba nun doon sa mga naging buhay ni na Manny at ni na Mayweather? Yung kay Manny, kasi ang kay Manny, mas bata si Manny, mas ma-advance na noon. Kasi si Louie, kailan lang, si Louie, mas matanda na yan si Louie. Iba na yung life. Iba pa yung kalakaran nung time na yon. Iba. As Iba in, pa. totally iba. So ngayon, ang kay Louie, 50-50 yan. So, 50% sa manager, 50% sa amin. Sa 50% namin, ikakat pa yun ng 25% sa father niya. 25% sa tatay. Sa tatay, sa kapatid, sa mga... Ang matitira na lang sa amin, malinggit na lang sa amin. So, yun na lang ang pagkakasyahin namin para mabuhay kami in 3 months para sa training niya. So, yun lang yung pinagkakasya namin. So, yun yung, kung ano yung matitira sa amin, gagastusin namin yan sa mga training. So, hindi pala, tama yung perception ng marami na during the time na champion si Louie, napakayaman ninyo. No. Hindi. Sana, no? Eh di sana meron kaming malaking bahay or sana na bigyan niya ng bahay, napatayuan niya ng bahay mga kapatid niya, tatay niya. Hanggang nung nag-WBC champion siya, wala pa rin siyang naipundar. May ba siya? Meron ba siyang bisyo nung panahon na yon? Babae. Yun lang, babae. Yes. Sugal, inom, walang gano'n. Ano yan, very, very disciplined siya sa mga ganyang bagay. Pagdating sa training, yan ang maganda kay Louie, very disciplined siya. Oo. So, nung nagpunta kayo ng US, that was the time na walang-wala na. Wala na siyang career, kumbaga, sa As boxing. in, totally wala ng career. Dati niyang old trainer sa
sa San Jose. So, yun ang tumutulong sa amin. So, kahit na walang laban, train pa rin si Louie para lang ma-maintain niya yung kanyang yung katawan niya, yung sa boxing niya. So, tuloy-tuloy lang yun. Hanggang sa meron naman akong nakakilala na si Sydney Hall. Si Sydney Hall, ano siya, lawyer siya. Tapos meron siyang connection sa mga boxing. So, si Sydney Hall naman ang tumulong sa amin. Tapos, tinulungan niya kami kung paano i-file yung mga citizenship not citizenship, yung mga green card yung green card namin at saka work permit. So, yun yung time na, ayan na, nandun na kami sa US. So, nakapagtrabaho na ako, pwede na ako magtrabaho. Tapos, stay na kami. So, Tapos siya raw, nag-work siya as kargador. Ang dami niya mga trabahong pinasok na napakahirap. Tama ba? nag-work siya sa Costco. Aha. Yung kargador, hindi ko alam kung saan siya nag-work kargador. Alam ko nag-work pa kami niyan sa sa pharmacy. Dalawa kami nag-work sa pharmacy. So at that time, parents ko nagpapadala ng pera sa amin. Oo. Para Tapos lumalaban pa rin siya, paminsan-minsan. yeah, paminsan-minsan. Ang tagal din niya hindi nakalaban na nandito kami sa Amerika. Tapos napunta kami kay Dan Dusa naman sa sa Denver naman to. So, yun yung lumaban siya sa Mexico, nanalo siya. So, pero hindi kalakihan ang prize money ni Louie yung mga time na yun. As in, So kasi, never na, no? Yeah. Hindi na naibalik yung glory days niya. no. Kumbaga No, downhill pag na ganun from eh. there. Yeah, pag ganun na. I tried na mahanapan siya ng at least makalaban siya, at least para kumita. Kasi andun pa yung niya eh, andun pa yung kilos niya, andun pa yung mga lakas niya eh. Yun nga lang, ang tamad mag-training eh. Yun ang sinasabi niya rin doon sa interview. Sabi niya, ayoko na talagang mag-boxing, pero siya ang namimilit na lumaban ako. Dapat Ikaw lang. daw. Dapat Pinipilit mo raw siyang lumaban kahit na ayaw niya na physically and emotionally and mentally. paano hindi siya pwedeng nag-sign siya ng contract. Hindi po pwedeng Contract with contract para lumaban with America a promoter. Yes, promoter. Tapos ikaw ang tumatay yung manager niya. Ako tumatay yung manager niya. Eh, Anong kikitain niya? Hindi siya nakapag-aral. Ano tatrabahuhin niya? Oo. So lahat ng ito ginagawa mo para sa kanya rin. Para sa kanya rin. Hindi lang para sa akin. Hindi lang para sa kanya, para sa mga anak namin, para lang meron kami masuporta. Kung andun kami wala kaming kikitain, paano? Hindi naman kami pwede suportahan ng gobyerno. Nabanggit niya rin doon sa interview na yun na, okay, marami ka na nakwento pero sinabi niya na never daw siyang ng babae, never siyang nanakit. In fact, ikaw daw yung naghanap. Yun ang term na ginamit. Naghanap siya ng lalaki na ipapalit sa akin. Ang ginawa niya, naghanap siya ng lalaki. Nasa Las Vegas ako, tatrabaho siya sa kabilang kalye, hotel. Nahuli mo ba sila na magkasama? Hindi, sa hotel pa, meron na eh. Anong meron da? Parang, pag pupunta ako doon, nagtatago na siya. Na-meet mo ba yung lalaki na yun? Nakausap mo? Yung huling kita namin, doon, nakita ko yung lalaki. Oh, Sa ano kwarto niya. Ano? Paano? Sa Los Angeles. Okay. May lalaki sa titira nila. Tapos ang ginawa ko, dismaya ako. Palita ako, may lalaki eh. Teka. Yung lalaki nakita mo sa kwarto? Saan kwarto to? Kwarto niya. Sa bahay ninyo? Hindi, tinirahan nila. Kasi hiwalay na Kasi ako kayo. hiwalay kami. Hiwalay na kayo ng bahay. Sa Pasisyo ko eh. Los Angeles yung pinunta ko. May sarili siyang tirahan sa Los Angeles. Paano mo nahuli? Paano? Yung mga bata na nanonood ng TV, ako naman, tinitignan ko yung kwarto niya.
Ay, pagbukas ko ng pinto. Ganda na kayo. Ano pumasok sa isip mo nung nakita mo sila doon? Anong naglaro sa isip mo? Paano mo napigilan yung sarili mong gawin yun? Wala, basta galit sa sarili ko bakit nangyari yun. Anong reaction mo doon? Okay. Okay straight ko lang Unang-una, ang sabi niya, nakita niya raw ako na may lalaki sa LA dun Yes. sa apartment ko. Hindi naman ako nakatira sa LA. Saan ka nakatira noon? Dito sa Arizona. So never kang tumira ng LA. Kasi sabi niya sa kwento, bumiyahe siya from San Francisco going to LA para bisitahin kayo. Nakita niya yung mga bata nanonood ng TV. Pumunta siya sa kwarto mo. Pagbukas daw niya ng kwarto, nandun ka at may kasama kang lalaki. Yun ang sabi Yung niya. asawa ko ngayon, si Tony. Si Tony. You met Tony. So, boyfriend mo na si Tony nung time na yon. Boyfriend ko na si Tony yung time na yon. So, that did happen, pero hindi sa LA. Hindi Tama? sa LA. Nangyari LA. yun dyan sa Arizona. Kasi ganito ang story. Sige. Ikwento mo. Siguro before ikwento mo yan, Sherry, hiwalay na kayo niyan, di ba? Matagal na kami hiwalay. Ayan, sige. Punta muna tayo doon. Doon muna tayo sa hiwalayan. Paano kayo naghiwalay ni Louie? Okay. Nung nasa Las Vegas kami dalawa ni Louie. So, kasi nagtatrabaho ko across the street. So, yung trabaho ko, hotel yon. At tapos ang apartment namin, as in across the street, tama siya doon. Tama yon. So, ngayon, ako naman, pag nagtatrabaho ko, ang akin lang sana sa kanya, habang nagtatrabaho ko, makapagsaing ka man lang. O kaya, maghanda ka man lang ng i-dinner natin para pagkatapos ko sa trabaho, kakain na lang ako. Ako na nga itong pagod. All day ako magtatrabaho. Tsaka, paano ako manlalalaki? Dahil anytime, lagi siya pumupunta sa trabaho ko, dun sa hotel na pinagtatrabaho ka, nakaupo lang yan doon at tinitignan ako. Parang security. So ngayon sabi ko, anong oras na mag-jogging ka na, mag-training ka, sabi ko ganun sa kanya. Ang excuse niyan, mama umaambon eh. Hindi ka naman matutunaw sa ambon. So, tapos ngayon, ang sinasabi niya sa akin, may tinatago daw akong lalaki. Doon sa trabaho ko, paano naman ako magtatago kung lagi ka nandiyan sa trabaho ko, nakaupo ka para kang security guard, wina-watch mo ko. So ngayon, sabi ko, umuwi ka, sabi ko, baka kung gusto mo, magsaing ka man lang. So ngayon, ganun nang ganun. So, walang katotohanan na nagtatago ako nung time na yun. Yung mga time na yun. In fact, nung nasa bahay siya, merong boksingero, nakalimutan ko rin ang pangalan niya sa tagal na, pero kilala din siya sa Pilipinas. Ano siya, Black American, pero Pinoy. So, andun sila sa apartment namin. So, instead na sabi ko sa kanya, magsaing ka man lang ganito, ganyan, ang ginagawa nila, nagpa-party sila sa apartment namin. Ang cellphone namin, limit yung cellphone namin. Ang gagawin niya, sabi ko, bakit ubos na ang natin, yung alam niyo, yung cellphone, meron yung time limit eh. Yung pala, ipapahiram niya yung cellphone sa mga babae doon, yung mga neighborhood namin. So, ganun ang ginagawa niya. Ito siya nagpapakasarap, nagpa-party with yung kasama yung boksingero, doon sila sa bahay, sa apartment namin. Tapos pag uwi ko, ang bahay namin ang gulo-gulo. So parang happy-go-lucky siya. Happy-go-lucky si Louie. Wala siyang iniisip, hindi niya iniisip ang future, hindi niya iniisip na yung, kumbaga yung maging asawa, maging ama ka man lang, yung isipin mo. Future naman. Ano naging final straw nitong pagsasama ninyo? What made you decide to leave? Ay, siguro yung it's nung nalaman ko nung methling siya dun sa Las Vegas. Yun yung babaeng pinahiram niya yung cellphone. Sabi ko, tapos na tayo. Hindi na ako umuwi ng bahay namin, ng apartment namin. Hindi na ako nagpakita sa kanya. Actually, nag-rent ako ng another
apartment sa baba. Hindi niya alam. So, ngayon, sabi ko, bahala ka na sa buhay mo. Kung ganyan ang gusto mo, ayaw mo makinig sa akin, ayaw mo mag-training. Ang gusto mo, lagi ka lang nakadepende sa akin. Pag magja-jogging ka, gusto mo kasama ako mag-jogging. Paano yung trabaho ko? Oo. So, paano tayo mabubuhay? So, hindi na kayo nagkabalikan after nun? Hindi na, kasi Wala na. wala na. Pagod na ako eh. Tsaka sa dami ng mga hindi ko alam kung sino mga kinakana ni Louie. Kung may mga sakit, may anak akong babae. Oo, hindi lang yun. Ito pala, nakalimutan ko. So, Sige. ang huli namin, nung kasama niya si Janica, ang daming lalaki pumunta sila kung hindi ko alam kung saan, pero puro mga lalaki. Iniiwan niya yung anak ko. Siya lang nando, tapos yung mga lalaki ang mga kasama niya. Syempre, bata, kung anong mangyari, hindi mo itatras yung ibang tao. Hindi ko kilala. Sinasama niya si Janica. Syempre, ako, nanay, mag-worry ako. So, si Janica was with you sa US? Yeah. Umuwi lang siya sa Pilipinas when she was like 8 years old. I think. But when you separated, si Janica nasa inyo o nasa Pilipinas na? Naku, hindi ko matandaan. Kasi nag-move out ka na, di ba? Yeah. Nasa Pilipinas na. Nasa Pilipinas na si Janica at saka si Nico, yung youngest ko. Yeah, kuya. Ito siguro yung kinikwento niya na meron daw siyang naging laban na ikaw nga yung manager at nagpabugbog daw siya doon sa kalaban niya. Kasi nakikita ka niya nanonood, so inis na inis daw siya, nagpabugbog talaga siya at nagpatalo. Paano ako mananalo? Andiyan siya. Papatama ako, men. Oh? Pakamatay na, parang gano'n. Bahala na. Patayin na lang ako, parang gano'n. Gano'n? Oo. Tapos? Halos- Pinugbog ka nung kalaban mo. Hindi, bugbog talaga ako. Stop the fight, 7 round. Pero nagpapabugbog, hindi ka na lumalaban. Pero nagkita, magkasama pa kami. Oo. Paano wala lang yung pagkatalo niya sa akin? Oo. Yung pagkatalo ko. Oo. Parang bali wala. Walang sabi, ako, ano? Wala. Walang yaka, wala. Pagkatapos na, nagkausap pa ba kayong dalawa? Wala, naghiwalay na kami. Hiwalay na. Kini ko na lang yung perang pambayad sa upa. Doon sa Naku, kalaban. maniwala ka naman dun. Diyos ko, Hindi totoo yung kwentong yun? naku naman, sino ba namang taong magpapabugbog ka eh. Alam mo, kailangan mo ibalik regain mo yung boxing career mo. Napaka naman nun, Diyos ko. Oo. Walang katotohanan yun. So after nyo naghiwalay, sumasama ka pa rin ba sa mga sa mga laban niya o hindi na? Ay, hindi na. Wala na talaga. Hindi na So, siya, that's hindi it. na siya lumaban nung naghihiwalay. Hindi na siya lumaban. Wala na siyang, So, hindi na siya binigyan ng Game and Amusement Board ng permit to fight. So, doon na nawala totally yung career niya, hindi na siya pwedeng lumaban. Oo. So, hiwalay kayo. Pinuso ka pa ba niya? Hinabol ka niya o hindi na? Na gusto niya magkabalikan? Oo. Yeah. Magkabalikan kayo? He Meron did, pa rin. yeah. He did. And hindi na ako Ayaw mo na talaga. Hindi na. Paano kayo nagkakilala ng husband mo ngayon na si Tony? Yung friend ko, nag-work na ako dati noon sa financial institution. Do you wanna tell the story, baby? So wala na to. Basta gusto ko lang linawin, wala na si Louie sa buhay mo. Wala na sa buhay ko. This was years after na naghiwalay kayong dalawa. Ang tagal Years na. after. Nag-meet Matagal silang na. dalawa. Nag-meet silang dalawa ni Tony tsaka ni Louie. Really? Kumusta yung meeting na yun? Ito yung sinasabi ni Louie na nakita niya si... Ayan, sige. Sige, kwento mo yan. Yeah, paano ba nangyari yun? At ano yung kwento base sa sa naaalala mo? Okay. So ngayon, tumawag sa akin si Louie yung time na yun. Sabi niya, Mama, meron nag-offer sa akin. Mama pa rin ang tawag sa'yo? Mama pa rin ang tawag. Kahit hiwalay na kayo? Mama and Papa.
Ganun pa rin. Parang yung tawag ko sa kanya. Yeah. Okay. So, sabi niya, kakaiba. mama, sabi niya, Oh. may nag-offer sa akin trabaho sa China, ganito, ganyan. So, yung time na yun, So nag-uusap pa kayo kahit nahiwalay na. yeah. Oh, Yeah. Wala nang bitterness nung time na yan. Wala na akong bitterness. Wala na. Okay, Yeah, okay. wala na. So, ngayon, sabi niya, tumawag. so, mama, meron akong offer sa China, sa magiging trainer daw siya. So ngayon, sabi ko, okay, that's good. Sabi kong ganun. So, kailan ka aalis? Hindi niya sinabi, hindi niya pinaalam. Sabi niya, gusto daw niya makita yung mga bata. So sabi ko, okay, that's good. Sabi ko, ba't hindi na pumunta, bisitahin mo yung mga bata dito? Sabi kong ganun. So ngayon, kami ni Tony, hindi pa kami live-in ni Tony. So bumibisita lang yan. So ganun. Yeah. So ngayon, sabi niya, sige, pupunta ako dyan, bibisita ako. So, tapos ang plano pa nga namin, alam niya si Tony, kilala niya si Tony. So, ang plano namin is to take Louie out for dinner pagdating niya. When you say kilala niya si Tony, ibig sabihin, alam niya na meron kayong relasyon ni Yes. Tony. Yes. Okay. Okay, sige, tuloy mo. So ngayon dumating na siya. So, sabi ko, akit ka dito, sabi ko, sa itong apartment number, ganito, ganyan, nandiyan ang mga bata. So, kami naman ni Tony, nagre-ready kami ni Tony for dinner kasi nga, ilalabas namin si Louie. So, yung day na yon. So, ngayon, hindi ni Louie binuksan yung kwarto ko, binuksan ni Louie yung living room, yung pagbukas mo, apartment, syempre, andyan ang living room. Ba't mo naman bubuksan yung kwarto ko? You know? Hiwalay na kayo. I know, it doesn't make any sense. So ngayon, syempre, si Tony nasa room, gusto niya magkaroon ng time yung mga bata. Tapos bago niya makilala si Tony. So sabi ko, hey Tony, come over Si Louie. Sabi ko, meet my ex-husband. So dun sila nag-meet. Tapos ang tawag niya kay Tony is bro. So ngayon, okay yung dating niya, hindi siya galit. Parang normal. Hindi. As in, wala na. Kasi ang tagal na namin nagkahiwalay ni Louie Separate. Kasi ibang-iba yan Ibang-iba yan doon sa kwento niya. Kasi doon sa kwento niya, parang na-shock siya nung nakita kayong dalawang magkasama. Na-shock siya kasi may lalaki daw doon sa kwarto ko. So, yung mga kay Louie, inaano na lang ginagawa niyang tinitwist niya yung story dahil alam niya na yung story na yan is kanyang storya. Hindi totoong story na kung ano talaga ang nangyari. Natuloy ba yung dinner na yun? Ayaw niya sumama kasi nga wala daw siyang outfit. So sabi ni Tony, I will let you borrow my, some of my clothes. Ang problema si Tony is 6-footer si Tony, Louie is 5'7 and a half. So sabi niya, iwan na lang daw siya, mag-spend time na lang daw siya sa mga bata. So yung plan namin na magdi-dinner with Louie, hindi natuloy. Sakit. Gano'ng kasakit yun? Gusto ko na mapakamatay. Talaga? Munti ka na. Paano? Babangga ako yung sakyan. Pero hindi naman, Hindi naman. Kaso talagang grabe. Paano naman yung buhay ko, di ba? Mamatay man ako, matisirasa ako dito. Saan ako pupulutin? Ano nagpalakas sa loob mo para hindi mo gawin yun? Sa mga bata. As yun yung kinikwento niya na after daw noon, nagmaneho daw siya. Gusto niya ibangga yung sasakyan. Gusto niya na magpakamatay. Siyempre para maawa yung mga tao sa kanya na ako ang masama, tapos masama pa ang loob niya sa mga bata. Parang sabi ko, bakit twisted lahat Lahat walang ano sa tingin mo yung reason? Bakit yun ang kwento niya? Kasi parang from your kwento, ang understanding is parang okay na kayo nagkakausap kayo, parang civil towards each other. Bakit kaya gano'n ang kanya naging kwento? Ang gusto niya lang kasi siguro, yung akin naiintindihan ko, dahil syempre, kahit ganyan yan si Louie, syempre kahit papaano may feelings pa rin yan. Siguro, na-realize niya yung mga mali niya, nawala yung asawa niya, yung mga anak niya, tapos ang gusto niya, tapos wala siyang pera, talo na siya sa boxing,
wala wala na siyang family. So, ang humihingi na lang siguro kaya siya nagsasabi ng ganun para lang maawa yung mga tao at tulungan siya. Paano ka nakakakuha ng balita tungkol sa kanila? Wala na. Wala, kahit sa Facebook, di ba nakikita? Sinubukan mo ba na kausapin yung mga bata? Ay, hindi na, ay nakakausapin. Ayaw kausapin? Sinubukan mo ba na kausapin? Subukan ko na eh. Ha? Kung sakaling nanonood sila ngayon, ano gusto mo sabihin sa mga anak? Hindi, sa akin, masama ang loob ko sa mga anak ko. Hindi tama yung ginawa ng nanay nila. Pero kasalanan ba nila yun? Hindi, kasalanan din nila kasi tinunod ko yung nanay nila. Oh. Baka naman gusto rin nila pero wala silang paraan para gawin yun. Hindi, sa akin na, kung wala nang problema kung ayaw na sa akin. Dahil ako, mabuti yan ang ginagawa. Kung ano man yung sama ng loob niyo sa akin, sana patawarin niyo ako kasi wala naman ako kasalanan sa kanila eh. Janica, ikaw naman, anong naramdaman mo nung napanood mo yung interview sa kanya? Sa totoo lang po, not much because I don't really have a father-daughter relationship since hindi ko din matandaan since I'm too young to remember. So, I actually don't know what to feel. I guess it's just very shocking ng lahat. Nabanggit kasi niya na masama ang loob ko sa mga anak ko kasi pinaniwalaan nila ang kanilang nanay. When was the last time na nakausap mo siya? The last time, matagal na po. 4 or 5 years ago, when he was asking money. Yeah, I think so. Yeah, it was at the old house po. Yeah, mga 4 years ago that time. Yeah. Hindi kayo nag-uusap sa online? We tried. We tried. Kaso the thing is, it's the next 2 or 3 days, hindi na po siya mag-message and then he would have a new Facebook or he doesn't probably remember yung mga password na po. So, it's hard to have that connection sa kanya. Kasi yung girlfriend niya ata pinapalitan yung password. Kasi, Girlfriend before, hindi itong girlfriend ngayon. No. Bago to Okay. Yung girlfriend niya dati na lagi pinapalitan, selosa ata, ayaw magkaroon ng relationship sa mga bata. Yung mga kapatid mo, anong sinasabi nila? Anong sinabi nila sa'yo nung lumabas yung panayam na yun kay Louie? Yung bunsong kapatid ko na walang comment po. Yung older brother mo, ano sabi niya? Ayaw niya po maging involved sa situation po nila. So, ayaw din. Yeah. Oo. Ikaw lang bali yung willing na magsalita tungkol dito. Opo. Siyempre gusto ko pong mag-represent for my siblings and pati yung mama ko po. And siyempre papa ko po yun. So, yeah. Oo. Tingin mo ba may reason si Louie para magtampo sa inyong magkakapatid? I don't think so. Because if he's willing po na magkaroon ng relationship sa amin or he wants to make an effort po sa amin, edi sana po like he would have done something about it other than like trying to blame us for it. Kasi we tried po. Ever since he did try to visit po sa amin and then it was okay, it was all good. And then sana po maging consistent yung ganun na visit, na communications or anything like that. Kaso minsan paputol-putol po talaga. So it gets tired. I get tired sometimes. Hindi po namin kasalanan na we don't want to talk to him dahil yung lola namin or mama doesn't want us to talk to him. Hindi po ganun. Hindi mo pinagbabawalan, Cherry, na makipag-usap sila. No. Hindi po. Ako pa nga nagpo-force sa kanila na kausapin niyo yung father niyo. Sabi ko, kahit ganyan ang tatay niyo or father niyo, magulang niyo pa rin yan. Sabi ko ganun sa kanila. Hindi ko mapipilit ang mga anak ko kung ayaw nila. They have their own reason. Pero ngayon,
yan, tinatanong kita ngayon, Janica, kung sakaling i-open uli ni Louie yung lines of communication, sabi niya naman doon sa interview na willing daw siya na makipag-usap muli sa inyo. Papayag ka ba na... Sabi niya, ayaw niya na, okay na. Oh, ayaw niya. Tapos biglang yung bandang huli, tinatanong ko na siya, ina-explain ko sa kanya na hindi kasalanan ng mga bata ito, wala silang kinalaman doon sa naging problema niya mag-asawa. Then he begins to realize na parang, oo nga, so willing na raw siya na makipag-usap doon sa mga anak niya. Doon sa kanyang panawagan na yun, ikaw ba, Janica, willing ka rin na mag-open ng lines of communication with your father? Opo, ayos lang naman po sa akin. I mean, at the end of the day po, he's still my father and he still has, if ever something major happens sa buhay ko, kunwari mag-graduate po ko, or if ever I get married or anything major, of course, I would want my father to be there or to at least know kung ano nangyari po sa buhay ko. So, yeah. Kung meron kang gustong sabihin sa kanya na hindi mo nasasabi because wala nga kayong way of communicating, and I'm sure napapanood niya itong interview na ito ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya? Sana pa na maganda po yung buhay niyo and keep going. Huwag niyo pong tigilan na maglaban. Yun lang po. Hindi na- Nakakatuwa ka naman, no? Kahit na gano'n na nangyari sa inyo, 6 years old. open ka pa rin na mag-establish ulit, mag-open ulit ng relationship sa tatay mo. Opo. Oh. Yeah. Yung mga kapatid mo, ganyan din ba ang posisyon? Ganyan din? Willing din sila makipag-usap sa kanya? Si kuya po hindi, but my little brother po, pwede po. Willing po. So you're just one message away, no? Yun lang naman talaga ang kailangan. Oo. Okay, yeah. Yeah. Oo. Ikaw, Cherry, ano gusto mo sabihin kay Louie? Habang may time ka pa, sana pag-isipan mo yung kung kasi mahirap tumanda ng wala kang asawa, wala kang anak, or mag-solo sa buhay mo. Ang hirap nun eh. So, ngayon, nakita ko, napanood ko na meron panibagong... Magpapakasal na raw. Oh, yeah. Na sana maging successful yung relationship nila. Na sana matuto siyang rumispeto sa asawa at dapat intindihin ng asawa. Ganon din yung magiging kapartner niya sa buhay kung magkatuluyan man sila, na sana mahaba ang pasensya ng babae kay Louie. At saka Louie, bago ka magsalita, intindihin mo muna kung ano mga sinasabi ng tao para walang gulo at yun lang naman ang gusto ko kay Louie. Sana maging masaya siya. I know happy na siya na isipin na lang niya yung future niya habang may time pa. Yung relationships niya sa mga anak niya, andito lang ang mga anak mo. Kung ikaw lang talagang mag-o-offer na mag-o-open ng communication sa kanila, they're willing to, talk to you. Basta bigyan mo lang ng time yung mga anak mo. Oo. You sound na hindi ka galit sa kanya. No. Tama ba? Tama ba ang perception? Kung wala kang sama ng loob, kahit na meron siya mga binitawang mga salita tungkol sa iyo, o mga kwento, okay lang sa iyo yun? Okay lang sa akin yung kahit yung mga taong tingin nila sa akin, ako masama. Naiintindihan ko kasi one-sided ang story eh. So, I don't have bitterness. Like I said, ang dami na mga ni Louie sa akin. Ilang beses kong pinatawad si Louie dahil at the end din naman, pag hindi mo pinatawad ang tao, hindi tayo blessed ni God. So, Yeah, wala na. Buhay niya na yan, may sarili na siyang buhay, may sarili na akong buhay. So, ngayon ang akin na lang, lagi ko yung pinagdadasal kasama sa dasal ko si Louie kahit na kung ano pang mga nangyari sa amin, hindi ako ganun kasamang tao. Dahil kahit pa paano, meron din kami pinagsamahan ni Louie na masaya kami. Andyan yung may mga anak kaming 3. So, mababait ang mga anak ko. Yan ang gift niya sa akin. So, yeah. Wow, thank you so much. Napakaganda ng mensahe mo sa kanya. Yeah. A message of forgiveness, di ba? Yeah. All the time. Pati yung mga, nagulat din ako dahil hindi ko na-expect na yung si Janica would be
So parang understanding doon sa pinagdadaanan ng kanyang tatay ngayon, no? Yeah. And I really hope na sana ma-open ulit yung lines of communication. Yes, and sana. I'm sure napanood ni Louie lahat ng mga sinabi ninyo, and hopefully magbukas ang kanyang isip na panahon na para makipag-reconcile uli at mag-catch up dun sa kanyang mga anak, di ba? Yeah, totoo yan. At saka, unang-una, nagpapasalamat din kami sa iyo, Julius, dahil ikaw lang sa lahat ng entire media na binigyan kami ng pagkakataon mag-voice out yung Yes. side namin. Dahil ang tagal, hindi kami binigyan ng pagkakataon na katulad na binigay mo sa amin. So, we're so grateful and thankful dito sa... Thank you rin. Thank you rin, Cherry, for trusting me with your side of the story. Of course, Thank you, Maraming Idol! salamat sa inyo. I hope to see you guys one day. Meet you Yes. finally in person. Yes, thank Sige. you. Thank you, Janica. Regards to your Thank you, brothers. pa. Thank you. Sige. Bye-bye. May isda ko. Doon ako na lahat na naisip ko na sus grabe to. Tinanong ka Napunta. Ilinawin natin, tinanong kaya ka na emotional, tinanong ka kung ilang Doon ako na kilo emotional. ng isda Makukuha ko ang araw-araw. sa araw-araw. Kasi naisip ko na nandun ako palagi nangingisda tapos nakaabot doon na sa isang idlap lang. Hindi mo akalain. Oh, hindi. Ngayon Wala. pala yung plano ng Panginoon para sa iyo. Yun lang talaga. Hanggang ngayon naisip ko pa rin. Hindi mo akalain na yung pangarap mo noon na makarating sa Makarating. Ganon. Tapos, pati ikaw nakita ko sa personal. nakasama tuloy ako sa mga pangarap mo. Hindi. Simple lang kasi talaga yung gusto ko. Yung pamilya ko, hindi lang magutom. Yun lang, inisip ko pala. Yun lang. Ang pamilya mo wag magutom. Yun lang. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.